Good morning guys, it's 6 a.m. and nakikita ko na gising na yung mga bata. Bukas na yung pinto ng kwarto nila. And actually nakita ko si Shobe, nakabihis na siya. And ito ang itsura ng bahay guys. Maayos yung bahay. Ang kailangan ko lang gawin mamaya, maglinis ng sahig. Ito naman sa dining, parang madaming water bottle hindi pinunusik dahil. Punta na tayo sa kitchen guys. Yung itong itsura ng kitchen. Maraming dishes na kailangang ibalik sa mga pwesto nila. And ilang naman yung dapat kong gawin. And kailangan ko lang ihitap yung food nila kasi nga nagawa ko na yun kagabi. Kaya chill lang umaga. Kaya mas late ako gumising. Normally 5:30 ako gumigising para magluto kung kailangan ko magluto. Pero kung may nakalagay na akong food, 6 a.m. na ako gumigising. Kasi hiniheat up ko lang naman siya sa microwave. So, ayan lang yung mga kailangan kong gawin, guys. Plus, itong basura, kailangang ilabas yan. Kailangang itapon yan ngayong umaga. Pasko pa rin sa kitchen, as usual at sa buong bahay. Heat up lang muna ako ng food nila, guys, and balikan ko kayo mamaya. Say good morning! Morning. Yung good morning, guys. Ready na silang pumunta ng school. And may batang sobrang excited mag-PE ngayon. Kasi suot niya yung binigay na naman sa kanyang daddy niyang shoes ng daddy niya, yung Lebron. Arte ng batang to, sobra. And ayan sila, siya lang ang PE, and yung dalawa, regular lang uniform. And tingnan nyo gaano katangga na si Kyle. Sabi ko sa kanila, tingnan nyo kung gaano nalayo niya sa mga ate niya. Wala na, napang-iwan na yung dalawa, naging elementary na lang yung dalawa. Kindergarten. Say bye na. Alis na rin kami guys, 6:30 na. Ako mag 6:45 na yata. Kailangan nilang umalis. Bye! Say bye! Ingat sa school today. Love ya all! Time check, it's 9:46 a.m. And niloko ko lang yung sarili ko na makakablik ako sa tulog, guys. Kanina pa, nakahiga ako after kong ihatid yung mga bata. Sabi ko, matutulog ako, i-deplete ako bago ako kumilos ulit dito sa bahay. And nagbe-binge watch lang ako sa YouTube kanina para antukin. Pero walang dumalaw na tulog at antok. Wala guys. Hindi talaga posible. Kaya sabi ko, tayo na ako. Kailangan ko maging productive na lang. Baka by then, mapagod ako at antukin na rin ng kusa. And kanina, nakisuyo na ako kay daddy na dalhin lahat ng mga laundry namin dito. Pinabuhat ko na sa kanya. Sabi ko, isusort ko to after kong mag-rest. Sabi niya nga bumalik muna ako sa tulog bago daw ako kumilos. And tinry ko naman, pero hindi talaga eh. Hindi talaga ako makatulog guys. Siguro unahin ko na muna to. And mamaya na lang, baka after lunch, doon, dalawin ako ng antok. And ito lang naman yung mga few things na kailangan kong likpitin dito sa room namin. Konti lang naman. Ayos lang talaga ng higaan. Tapos, hayaan ko ni Robo Vacuum na mag-vacuum din dito mamaya. Usually nga pag gabi, nililigpit ko na kaagad din to. Kaso kagabi, nakatambay yung mga bata dito. Dito sila nanonood nung One Piece, yung bagong movie. And after nilang manood, din ako nagligpit. Sabi ko bukas na lang. And pasok na rin tayo sa room nila Kambal. And bumubungad sa atin yung mga sleepers nila. Yun na naman nakakalat dito. And nakaayos na yung higaan nila. Inayos na nila yan kanina. Pero syempre hindi ganun ka super ayos. Pero pwede na yan. And kahapon, nag-steam sila ng mga damit nila. Yung pinakita ko sa inyong pink and black kahapon. Plus, ito pang binili namin nung Christmas time pa to. Kailan pa namin to binili? Bago mag New Year, binili namin to. So, kay Shobe, Barbie pink. And may ka-partner yan na pants. And then, yung kay Achi, white. Parang daganan na nga itong damit niya, oh. Nawala na yung pagka-plancha ng maayos. Nadaganan na. Compared sa pink ni Shobe, ang ayos-ayos tignan. Yan ay mga trip nilang damit ngayon, guys. Actually, si Shobe ang mas fashionista. Siya yung pumili niyan. Dinamay lang niya si Achi. And sa akin, okay naman kasi pag may kailangan silang gawin sa school, at least may masusuot sila ng mga formal na clothes kapag may mga reporting sila o kung anumang project. And same pa rin, nakakalat yung mga sneakers nga. And dito naman, ganun pa rin, chargers pa rin. And si Bunso, ayun, damit niya yung nasa baba. Suot niya yan kahapon after maligo.
And ayun lang yung mga kailangan ko naman ligpitin dito. Yung mesa malinis-linis naman. And ito pa rin, yung charger pa rin sa sahig lang. Yung dapat kong pulutin. So mga charger, tsinelas, yun lang yung nakalimutan nilang ayusin. Plus itong mga damit na to, kailangan ipasok ko nila yan sa closet nila. Mamaya siguro, or ako na, papasok ko na siguro sa closet nila yan. Pinaplan nilang suotin yan sa weekend eh. Diba? May meeting nga kami ng atinan sa weekend. So, yan lang yung mga few things na kailangan pick up dito. Mabilis lang to, kaya gagawin ko na lahat yan. Hindi ko nahihintay na umuwi pa yung mga bata para maayos to. Pero syempre, i-remind ko pa rin sila na dapat ginawa nila yan. Pasok din tayo sa room ni Kyle, guys. And palagi naman, ito lang talagang sofa na to ang may mga tambak. And nawawala sa pwesto. Tapos, nakakalat din dito ngayon itong steamer kasi ginamit ng mga bata kahapon and hindi binalik sa pwesto ng maayos. So far naman yung bed niya, mas maayos-ayos today. Pero nakita mo pa rin naman na lumuluwa pa rin ng konti yung pull-out bed niya doon. Yung bedsheet nung mattress, yung pull-out bed niya. Konting ligpitan lang din dito. Ito lang upuan, kailangan lang i-center ng mas maayos. Itong area na to, wala naman halos gagawin. Maayos pa rin siya. Ito lang talagang area to, ang magulo. Kung nakita nyo naman, diba, yung sofa na sa gilid. Plus, may polo pa siya doon nakahanger doon sa pang-bike niya, yung pang-exercise niya na pang-bike doon sa gilid. So, yun lang naman mga kailangan ko ligpitin dito sa bahay, guys. Mabilis lang sa akin to. So, gagawin ko muna yan bago ako mag-try matulog. Siguro, after lunch na, mag-lunch din muna ako. Tapos na ako magdinis ng room ng mga bata, guys. Inuna ko munang ligpitin yung mga rooms nila bago ko bumalik sa bedroom namin ni Daddy. Para tuloy-tuloy na yung gawa ko doon. After kong magligpit ng bedroom namin, ayusin ko na rin yung laundry. Para din pagdating ng mga bata, maayos ulit yung mga kwarto nila. And habang nagliligpit ako ng room namin, papaandarin ko na rin yung robo-vacuum dito para makapag-vacuum na ng room ng mga kids. Hindi ko pa rin gustong palitan yung color scheme sa room nila. Ewan kung tutuwa pa ako sa color scheme dito. Pinabala ko ng palitan to ng ibang color sana. Teal green or light blue o tsaka pink yung bala kong gawin sana dito. Pero parang happy pa ako dito sa yellow na to. And I think yung mga kids din naman, gustong-gusto pa rin nila tong color scheme na ginawa ko dito. We'll see guys sa weekend or sa Friday kung may isipan ko magpalit dito. Dahil time na rin naman na labhan ulit yung beddings by next week ng weekday. Every week kasi nilalabang ko yung mga beddings nila. So we'll see kung ibabalik ko lang din or ibahin ko na yung color scheme. Sa ngayon kasi masaya pa ako sa color scheme na to. Pero syempre, yung mga bata pa rin masusunod kung ano pa talaga ang mas gusto nila. Kwarto nila to eh. So ayan na ang room nila kambal guys. Punta naman tayo sa room ulit ni Kyle. Dito naman tayo mag-ikot ngayon sa room ni Kyle. Konting-konti lang ginawa ko dito kasi konti lang naman yung naging kalat niya. Konting straightening up lang ng mga furnitures, ng higaan, at saka ilagay lang sa pwesto yung mga gamit. Yun naman kasi ang maganda kapag may pwesto lahat ng bagay sa bahay natin, nagiging mas madali din yung pagliligpit araw-araw. Kaya dapat talaga lahat ng gamit may mga pwesto sila. Yan naman yung lagi kong sinasabi, kung hindi talaga chaos ang everyday life, kung saan-saan lang ilalagay yung mga gamit. Madalas nga kahit may designated na pwesto na, hindi pa rin nababalik sa pwesto yung mga ginamit ng mga kasama natin sa bahay. Actually ako din minsan may ganun akong habit. Pero as much as possible, kada gamit talaga dapat i-return ka agad sa tamang pwesto kung hindi talaga mag-accumulate yung kalat. Mahirap kasing pabayaan na dumami pa. Kung hindi, mas magiging mahirap yung pagliligpit kapag dumadami na yung tambak. Kaya ako, kahit para na akong sirang plaka sa mga bata, every single day, paulit-ulit ang pagre-remind ko sa kanila. Hoping na one day, ma-instill ko na sa kanila yun. And automatic na, alam na nila na dapat ginagawa na nila yun. And magiging ganun na yung daily routine nila. Ang hirap maging sirang plaka mga mommies, alam niyo yan. Pero kung yun talaga ang way, para ma-remind natin yung mga anak natin, kung paano ang dapat gawin nila every single day, gagawin talaga natin yan. Madalas na nga naaasar na sa atin yung mga bata. Pero ganun kasi talaga eh. Pasalamatan din nila tayo someday. Tapos na tayo dito guys. Punta naman tayo sa master's bedroom. Doon ako magliligpit.
Tapos ko na ring ayusin ang primary bedroom guys and 11:02 a.m. na. Actually, nakakatuwa kasi anong oras ako nag-start lang maglinis. Pero tapos na ako ngayon magligpit ng lahat ng kwarto. Ang bilis lang talaga. Akala ko aabutin ako ng mga 12 ng lunchtime. Pero hindi pa rin pala. Hindi ko alam kung good thing yun. Kasi talagang pinapatay ko yung oras ko na umabot ng 12. Kasi 12 pa ako pwede kumain. Actually, 11:30 pwede na akong kumain. Dahil after ng holidays, nagbabalik fasting na ako talaga ulit guys. Nagsi 16-18 ako. At grabe na naman dumagdag sa timbang namin ni daddy. Pero lugi kasi tayong mga babae. Yung mga lalaki ang bis magpapayat pag tumataba sila. Lalo na si daddy. Kahit nag-gain pa ng weight yun, ang bilis-bilis niya mag-lose ulit ng weight. Kahit hindi pa siya makapag-gym sobra, ang bilis pa rin niya mag-lose ng weight. Though sa work naman kasi si daddy, talagang may time na grabe. Lakad talaga siya ng lakad. Hindi siya napapaupo sa opisina. And ito na nga din ang aking mga laundry guys, na sort ko na din siya. Akala ko nung una, apaw na, hindi lang taga siguro maayos ng pagkakalagay. Pero marami na rin to, 3 salangan na rin yan. Plus, kailangan ko pang magsalang din ng mga towels namin. Kaya, magkasalang ako ng 1 o 2 ngayon. Dahil 4 loads of laundry, yung kailangan kong tapusin. Plus, yung mga rugs pa pala, kailangan ko rin labhan. So, today, kailangan makatapos ng 2 loads of laundry para bukas or sa Friday, magto 2 loads ulit ako para kasama na yung mga uniform ng mga bata. Plan ko rin nga sana makapaglinis ng mga CR namin. Pero I don't know kung aabot ako dun ngayon or bukas na siguro yon. Medyo hinay-hinay pa rin talaga ako sa pagkilos sa bahay. Nagkakasakit kasi ako guys pag masyado ako nagsisipag. And mahirap magkasakit, mas mahal magkasakit at saka ang hirap-hirap talaga. Ayoko nun. Ayoko talaga ng feeling na nagkakasakit. Kaya naman dapat ingatan natin yung health natin. Makapaghihintay ang mga gawaing bahay always. Unti-unti, mauubos din natin yan. Ahadya lang mga mami. So, ayan guys, pahinga muna ulit ako ng konti. Hihinga lang ako ng konti bago ako mag-lunch. And siguro, either magbe-binge watch ako or magbabasa ako ng libro para antukin ako. Makapag-power nap man lang bago uwi mga bata at magluto ulit mamayang gabi. Punta naman tayo sa labas guys, sa living area, sa kitchen. At saka sa dining area, pakita ko rin muna sa inyo to bago maging sampayan mamaya yung living room ko. Alam niyo naman, sa mga dati na dito, ayoko nagkasampay sa 4th floor dahil hindi ako pwedeng magbuhat. Kaya dyan, sa area, sa gitna, dyan ako nagsasampay. At dahil nakasalang na yung labahin ko, pakita ko na agad sa inyo yung bahay at nakaligpit din naman na kasi ako dito. Bago pa tuloy yung mapuno, yung gitnang area na yon, doon sa may Buddha. At least bago maging sampayan siya, makita niyo munang maayos at nakapagligpit ako dito. Pero actually hindi naman ganun kagulo pag nagsasampay ako. Kasi alam niyo pati pagkasampay ko, kailangan organized din yun. Nakalimutan ko palang buksan itong arch lamp bago ako magsimulang mag-vlog. Pero ayan siya, pagbukas yung arch lamp, mas maliwanag talaga dito. And pakita ko ulit sa inyo yung view na to. Nabukas yung arch lamp. Diba? Inulit ko pa talaga. Kaya nga na nabanggit ko, ngayong Pasko talaga, itong decorations ko, parang di ako nagsasawa. At gusto kong nandyan pa muna siya. And sakto naman, no, dahil talagang Chinese New Year pa, pagkatapos pa nun, bago ako magkatanggal ng mga Christmas decors. Kaya naman sulit na sulit talaga din yung paglalagay ko, kahit late na ng December. Dahil may enjoy pa namin ng ilang buwan naman. Pasensya na kayo guys sa mga naririnig yung ingay ha, naririnig yung mga sasakyan sa labas, naririnig yung steelworks, ganun talaga pag umaga dito. Hindi ko yata mapipigilan yung mga sasakyan na dumaan dito sa harap ng bahay namin. Kaya kayo na bahala magpasensya kung yung background ko ay maraming noise. Enjoyin nyo na lang yung nakikita nyo sa ngayon. And pakita ko na rin pala tong laundry area. Ayan, may nakasalang na ako. Plus, nilagay ko na rin dito yung mga lalabhan ko. And meron dong upuan. Kasi guys, di ko abot yung washing machine namin. 14 kg kasi yan. Plus nakapatong pa siya ng konti. Hindi na namin sinira yung slab na nakalagay dyan. Kaya kailangan ko ng tungtungan para makuha yung laman ng washing machine. Ang tangkad ko naman kasi. And ito naman ito sa ating kitchen at sa aming dining area. Yan, wala nang laman yung ating table dito. And dito naman sa kitchen, nagpunas na ulit ako ng counter. Plus lahat ng mga dry dishes, binalik ko na sa mga pwesto nila.
Ang hindi ko pa nagagawa dito sa living area, sa dining at saka sa kitchen, yung mag-vacuum at saka mag-mop. Yun talaga ang kinakailanganan dito. And siguro yung mga stainless steel na appliances, kailangan din nila ng konting punas. Kailangan rin ng konting pagmamahal nitong mga stainless steel na appliances ko. And actually, pati yung mga pinto ng mga cabinet dito, kailangan na rin punas-punasan ng konti. Maalikabok talaga dito sa bahay, guys. Kaya every now and then, kailangan talaga magpunas agad. And ito yung mga dishes na hindi pa natuyo kanina, kaya iniwan ko pa rin sila dyan. And wala nang laman yung sink. And malinis na malinis naman dito. Maliban nga lang sa sahig, organized na naman lahat ng gamit. Wala na nakakalat sa counter. And yung dishwasher, konti pa lang laman niya, kaya hindi ko pa siya kailangang i-run. Pakita ko rin sa inyo yung sala from this view. Sa galing sa kitchen to. Ang ganda rin talaga yung tignan. No, yung tree, nakakatuwa talaga siyang tingnan. And ayan pa, yung pang view niya. Pag dito ka sa kitchen, nakadungaw ka sa parang bintahan na dito. Dito sa may area na malapit sa coffee nook. So, ayan lang naman guys, ang mga nagawa ko na dito sa bahay. And magla-lunch na muna ako. Babalikan ko ulit kayo mamaya pang magagawa na kami ng dinner. Bye na muna guys. I'll see you all later.
And here's our dinner for tonight, guys. Creamy carbonara. And syempre, may toasted bread tayo. Ang ginamit ko lang dito sa toasted bread, yung star margarine na garlic na flavor. Ito namang carbonara, tinap ko pa siya ng parmesan cheese at saka ng parsley leaves flakes. Yung dry lang. Wala naman kasi akong fresh na parsley. Kaya pwede na yung dried na parsley lang. And ang bango at ang sarap niya. Pinatikin ko kay Cal kasi kanina dahil kaming dalawa yung nagluto. Dahil busy yung girls, may ginagawa sila for school. Kaya si Kyle lang ang katulong ko kanina. And ito rin ang baon nila for tomorrow. Ipiprep ko na rin yun after namin mag-dinner. Para bukas, lilihit ko na rin siya sa microwave. And magtutoast na lang ako ng bread kapag gusto rin nilang magbaon pa ng bread. Let's eat, guys! Good morning, guys! It's 6 a.m. And nakita ko na nagising na yung mga bata. And ayan na nga ang sabi ko sa inyo kahapon. May sinampay na tayo dun sa gitna. Ayan ang aking sinampay. Nakatulog sa laundry ako kahapon. And siguro tuyo na rin yan. Mamaya tatanggalin ko rin. Bukas pa ako pwede maglaba. O pag uwi ng mga bata, pwede na ako magsalang ulit ng labahin. Dahil para masama ko uniform nila. Iririhit ko na lang yung carbonara. Nakalagay na rin sa mga baonan na layon. Pero kailangan kong mag-toast ng bread. Kaya kailangan ko nang gumawa, guys. Dahil baka hindi pa ako umabot. Hindi naman, naabot ako. Pero para mas maga sila makalis. And ito yung mga kailangan kong ligpitin dito. And kailangan ko rin maglabas ng basura. Tuwing morning kasi tinatapon namin yan. So, yan ang itsura dito guys sa kusina. Luto muna ako ng bread. Gawa muna ako ng bread. And balikan ko kayo mamaya. And here's our baon for today guys. Creamy carbonara tsaka toasted bread. Ito rin yung dinner namin kagabi. And kagabi pa nga lang, pinrep ko na tong carbonara sa mga baonan. Tapos ngayong umaga lang ako nag-toast ng bread. And yung gusto daw nila yung sweet blend naman daw sa bread. Kahapon kasi yung garlic flavor ang ginamit ko. Happy Thursday, guys! Good morning, guys! Paalis na sila. And 6:44 na din. Baka malitong mga to. Pero sana hindi naman. Say bye na! Mabilisan na lang, guys. See you later! Love ya. Ingat kayo, ha? Have a good day at school. Good afternoon guys. Katapos ko lang mag-lunch and pakita ko lang sa inyo yung itsura ng pantry. Katapos nang mag-vacuum ni Snow White dito sa sala, sa kitchen area at sa dining area. And ito naman ang itsura ng ating pantry. Grabe yung mga grocery ko. Nung kailan pa ba yun? January 7 pa yata yun. Nandito pa sila. Hindi ko pa rin naaayos. Sobrang hindi ko hinaharap yan. Kung may kailangan lang ako, kinukuha ko lang sa box and tamad na tamad akong harapin tong pantry namin. And ayan ang itsura niya ngayon. Ang lala, no? Actually, malala ba? Marami lang kulang na. Tsaka itong mga nasa box lang naman, yung hindi nga nakalagay sa pwesto, na kailangan ko talagang ayusin na. Pero yung overall na itsura naman niya, maayos pa naman siya. Kasi nakabasket naman yung mga food. And itong gitna, maayos naman itong sa snacks ng kids, pero nakita mong butas na talaga siya, guys. Ayan. Yan na lang natitira. And medyo nire-refill ko pa yan ha, kaya ganyan ang laman yan. And kung ano-anong random things na rin yung nakalagay. And dito, ang lungkot na ng luncheon meat area namin. Yan na lang yung laman niya. Ayan na, naubos na siya. Pero marami-rami pa yung iba. Sakto lang. And ayan na guys, ang kailangan kong ligpitin dito. Kasi baka sipagin akong gawin to mamaya. And ewan ko ba, tamad ako mag-film ngayon ng pag-restock, pag-refill. Baka ipakita ko na lang sa inyo pag nagawa ko na. Kasi baka by weekend din maisipan kong magdagdag ng grocery. Depende yun. Bahala na. Ang busy rin kasi ni daddy ngayon sobra. Kaya ang hirap kumuha ng time sa kanya. And kapag weekend din naman, gusto rin naman namin mag-bonding ng pamilya. Nakakaawa na may mga bata pag isasama mo lang para mag-grocery. Tapos na akong magligpit ng pantry guys and ito na ang itsura niya. Inayos-ayos ko na. Ang dami na talagang mga bakante. Aalog-alog na yung pantry guys. Naubos na yung aking mga grocery sa Shopee. Ayan na ngayon ang kanyang itsura.
Time na talaga ulit na medyo mag-refill, mag-restock, kung ano pa yung mga kulang na dito. Pero sa ngayon kasi paunti-unti lang talaga yung bili ko. Pero okay din talaga yung once a month na nag-grocery. Mas tipid yun at saka mas iwas dagdag na kung ano-anong nabibili. Plus less hassle din na hindi ka kailangan pumunta lagi sa grocery every week or twice a week. Sa ngayon kasi twice a week ako kung mag-grocery. And depende kung may kailangan lang talaga tsaka lang ako mag-grocery. Kung ano lang kasi yung kulang, yung palang grocery ko. Dahil alam nyo naman, napuno to sobra yung pantry ko nung mag-stock ako ng galing sa Shopee. Yung mga grocery ko na nakagamit ako ng 70% off voucher. So ngayon, nauubos na siya paunti-unti. Hindi na ako nagsha-shopping masyado. Kasi marami pa naman yung stocks. And gusto ko rin syempre maubos muna to. Natakot din naman ako na masobrahan naman siya at masira lang, ma-expire lang sa akin. Pero so far naman, okay naman lahat ng nabili ko. Hindi pa ako inaabutan ng expiration date and sakto nga yung sabi ko. January na ngayon and sabi ko nga 'di ba, sana by next year na ako mag-grocery. And ganoon na ngayon nangyayari. So ngayon yung pag-grocery ko, utay-utay lang. Kung ano lang talaga yung nagkukulang na dito. Normally nga, kids snacks lang yung kailangan kong i-refill or kailangan kong i-grocery at saka yung mga few items na kailangan ko sa pagluluto lang. So, ayan guys ang ating pantry. Tingnan natin kung by weekend, malalamanan ulit natin yung mga bakante pa dito. Lalo na tong areang to. Malungkot na siya ngayon. Wala na siya masyadong laman. Favorite ko pa naman tong mga jars na to. Eh ngayon, wala siyang laman. Actually, itong buong gitnang to ang favorite ko kasi pagbukas mo, ito yung para kang nasa 7-Eleven. Pero tong baba, puno pa rin naman siya. And dito naman, yung luncheon meat lang, yung kailangan kong i-restock na lang. And itong lalagyan nito, yung mga seaweed ang laman yan. Ubus na guys ang seaweed. Ito na lang ang natitira sa seaweed ko. Ayan na lang siya guys, oh. Ang konti na lang. Ang lakas namin mag-seaweed. Diba? Dami-dami no, nang pinakita ko sa inyo. Apaw-apaw talaga siya dito sa pantry. At least nakita nyo siyang napuno, and nakita nyo rin siya ngayon na nauubos na, and soon, nakita nyo rin siya na i-restock at i-refill din natin to. Kailangan maubos muna to ng husto. Or kung mag-grocery ako, papakita ko rin sa inyo yung pagre-refill nito. And here's our dinner for tonight, guys. Siomai noodle soup. Ginaya ko yung kinakain namin sa Juice and Jerry. And approved na approved naman kay Shobe. Siya yung mahilig sa noodles. So, ito yung bowl ni Kyle. And isa-isa ko lang ginagawa kasi lalamig. Kaya, ayan. Kain po tayo, guys!